Tatlong murang kotse na hindi napapansin habang abala ang iba sa mahal na second-hand Camry, Accord at Civic sa classified ads. Napansin mo ba na may tatlong mahusay na second-hand na kotse sa merkado na parang hindi napapansin? Sobrang sulit na deal ang mga ito. Narito ang listahan ng tatlong magagandang kotse. Nasa harap mo lang sila, kaya hindi ka magkakamali. Tara na! Maikli ang buhay para sa boring na kotse. May kaibigan akong mekaniko na may talyer at nakakakita ng iba't ibang kotse. Sa tuwing nakakakita siya ng parehong klase ng sasakyan, talagang nabubuhayan siya. Hinahanap niya ang pagkakataon na bilhin ito mula sa may-ari at naglalaan pa siya ng oras sa auction para maghanap ng mga second-hand na baka na trade-in at hindi napansin ng iba. Ang ika-4 na henerasyon ng Mazda 6 ay mula 2,000 at 14 hanggang 2,000 at 21. Tunay itong hiyas. Mid-sized sedan ito na swak sa halos lahat ng driver na gusto ng praktikal na kotse. May 4 na pinto, trunk, upuan para sa 5 at maganda ang itsura. Maraming tao ang tumitingin sa Toyota Camry at Accord at iniisip na iyon lang ang mga kotse sa merkado. Bakit? Dahil gawa sa Japan ang mga kotse na iyon at iyon ang pinagkakatiwalaan ng mga tao na umaabot ng daan-daang libong milya ang tinatakbo. Alam mo ba na ang Mazda 6 ay isa rin sa mga kotse mula Japan? Buti na lang may Sky Active engine sila na matibay. Alam mo rin ba ang timing chains? Di mo na kailangang isipin, automatic na inaasikaso ng makina. Halos wala kang kailangang gawin sa maintenance. Pero higit pa dyan, ang mga sasakyan ay gawa ring gamit ang transmission na talagang matibay. Ngayon, naririnig natin ang pinakabago mula sa Toyota na may 8-speed na automatic transmission. Hindi natin ito narinig agad, ilang taon pa ang lumipas. Habang kilala ang Toyota, Camry at Accord bilang maaasahang sasakyan, madalas ay hindi napapansin ng tao ang maraming sasakyan ng Mazda. May sarili itong in-house na 6-speed na automatikong transmission at sa ilang merkado may 6-speed na manual din. Tunay itong matibay. Bibigyan kanila ng naturally aspirated na 0.5, 13:1 na compression ratio, inline, 4-cylinder na makina. Oo, pinakamaasahan ang naturally aspirated na bersyon, pero may turbo rin para sa ibang lakas. Maaasahan ang drivetrain, kayang tumakbo ng 250,000 hanggang 300,000 milya araw-araw. Habang iniisip ng maraming Accord at Camry owners na meron silang pinakabago, pinakamaganda, at pinakamahusay sa brand at industriya. May ilang katotohanan na ang Accord at Camry ay ilan sa pinakamaasahang sasakyan. Pero kapag pinag-uusapan mo ang isang sasakyan, tulad ng Mazda, 6, madalas hindi ito napapansin ng mga tao. May matibay itong transmission, walang CVT na transmission o dual clutch gearbox, at dinisenyo itong tumagal ng daan-daang libong milya. Habang maraming tao ang bumibili, alam mo na, ng mga 1,000, 15, 2,000, 16 na Toyota Camry sa halagang 17, 18, 19,000 dolyar. Sa second-hand market, ang Mazda 6 na may tamang milyahe ay nasa 12,000, 14,000 lang. Tama, may 5,000 dolyar na pagitan sa presyo ng Mazda 6 at SE Camry na halos magkapareho lang ang sasakyan. May ilang kakulangan? Oo, mas mababa ang maintenance ng Mazda 6. Karaniwang nasa 600 hanggang 700 dolyar ang pagpapalit ng water pump. Ang Accord ay nasa 1,000 hanggang 1,200 dolyar at ang Camry ay bahagyang mas mababa sa 1,000. Yung ibang mga brand na yan ay may tinatawag kong Toyota tax. Oo, nagbabayad ka para sa tibay at maasahan at maganda talaga ang kotse pero madalas hindi napapansin ang Mazda. Pero habang gumagastos ang mga tao ng 5,000 dolyar pa para sa Camry, ang Mazda 6 ay nag-aalok din ng parehong antas ng tibay. Makakakuha ka ng daan-daang libong milya at halos hindi masira. May ilang bagay ka lang dapat isipin kung may lumalabas na kontrol sa gitnang display. Kung gumagalaw na o maluwag, senyales itong naabuso na. Maraming pindutan at knobs na hindi matibay sa loob at sa ibabaw. Sa mga naunang henerasyon tulad ng 14 at 2015, usap-usapan sa forum ang manipis, natutuklap at nagbabalat na pintura, pati kalawang. Oo, problema talaga ang kalawang, lalo na sa mga lugar na laging may snow tulad ng ilang bahagi ng Hilagang Estado at Silangang Canada na madalas maglagay ng asin sa kalsada. May ilang Mazda na madaling kalawangin pero matibay at umaabot ng daan-daang libong milya. At ang malaking pagbaba ng halaga ng mga ito ay pabor sa'yo. Ngayon, ano naman ang mga hindi maganda?
May ilan sa mga sasakyan na ito na kilalang nagkakaroon ng ingay o kalampag sa likurang bahagi. Sa madaling salita, kung nagmamaneho ka at binitiwan mo ang silinyador tapos bigla kang makarinig ng kalampag o parang clank, clank, clank o kaya may naririnig kang kalampag habang lumilipat ka ng linya, minsan motor mounts ang dahilan nun. Sa halagang $800 hanggang $1,000, pwede mo nang mapacheck ang motor mounts mo. Mura lang ang pagpapagawa nito. Manahimik ka at kunin mo ang pera ko. At habang pinag-uusapan natin ang tungkol sa ilang electronics at infotainment components, may mga nagkakaroon ng aberya, pero sa kabuuan, napaka-reliable talaga ng Mazda. Karaniwang problema lang ang electrical na aberya. Mag-maintenance ng regular. Ang taunang serbisyo ay nasa 3 hanggang 400 piso. Mura lang panatilihin ang sasakyan na ito, preno, gulong, at paminsang spark plug lang ang kailangan. Isa ito sa pinakamaasahang brand sa merkado at ayon sa Consumers Reports, kabilang sila sa pinakamataas ang ranggo sa mga gumagawa ng sasakyan ngayon. Niranggo rin ito ng RepairPal ng ika-5 ng Abril. Ibig sabihin, isa ito sa pinakamaasahang sasakyan. Base sa mga review ng mga mekaniko, pati na rin sa mga review ng mga consumer, siguradong hindi ka magkakamali sa pagpili ng Mazda. Ang tanging downside lang ay patuloy mo pang makikita ang pagbaba ng halaga nito. Bibilhin mo, gusto mong ibenta agad. Sa loob ng 2 o 3 taon, makikita mo pang bumaba ang halaga nito at malamang ay malulugi ka ng ilang daang piso. Ang pangmatagalang pagmamayari ay parang sasakyan na mababa ang gastos, abala at problema. Inirerekomenda ito ng mekaniko ko. Irerekomenda ko ang isang maganda at murang kotse na kailangan malaman ng iba. May kaibigan akong mekaniko na isinama ako sa auction at itinuro niya ito sa akin. Hindi ko napansin ang halaga nito hanggang sa ma-realize ko. ika-5 henerasyon ng Buick Regal. Ang tinutukoy natin ay ang updated na ika-5 henerasyon mula 2014 pataas na may maraming magagandang katangian. Kasabay itong dinevelop at co-design ng Opel, isang German na tagagawa. Pwede ka rin kumuha ng 6-speed asin transmission na gawa sa Japan at sobrang maaasahan. Ano pa ang hindi mo magugustuhan? May German na performance, Japanese na reliability sa drivetrain at sporty ang itsura. Bonus, bihira ang naghahanap ng Buick para sa mas may edad ito. Ilan bang kabataan ang nakita mong nagmamaneho ng Buick? Wala halos, di ba? Kaunti lang. Karamihan ng nagmamaneho ng Buick ay may uban at nasa 70 taong gulang. Swerte ka kung gusto mo ng magandang kotse na mahusay ang performance at maaasahan sa LTG engine platform. Yan ang nanalo ng Ward's 10 Best Engines ng 3 sunod na taon. Ang pangalan ng luxury car brand, pero mababa ang gastos sa maintenance na kaugnay ng mga lokal na produkto dahil sa huli, produkto pa rin ito ng General Motors. Kahit ikumpara sa bihirang pagkukumpuni gaya ng timing chain, ang ganitong produkto ay nagkakahalaga ng 100 at 200 hanggang 1,500 dolyar. Samantalang, ang BMW ay 35,000 hanggang 40,000 dolyar. Mapapaisip ka kung bakit kakaunti ang bumibili ng Buick Regal na ika-5 henerasyon. Nakakagulat talaga. Ang pagpapalit ng turbo ay 3 oras lang, nasa harap ng makina at madaling abutin, di tulad ng sa BMW. 50 para sa makina, na meron ako sa 35. Kailangan mong baklasin ang buong manifold, pati lahat ng wiring. Baligtad ang proseso at pwedeng umabot ng 3,000 hanggang 4,000 dolyar ang labor pa lang hindi pa kasama ang pyesa, kaya sobrang mahal. Lagi akong tinatanong kung mas gusto ko ang Buick o BMW. Depende, pero ang mga V8 powered na BMW ay tunay na hiyas. Malaki talaga ang gastos mo. Kaya sa halagang 8 o 9,000 dolyar para sa second-hand na Buick Regal, makukuha mo na ang halos parehong performance at mas mababa pa ang gastos kaysa sa BMW powered. Kung kukuha ka ng may N-engine, aabot sa 12,000 hanggang 15,000 dolyar ang presyo at triple ang maintenance gastos kada taon. Kasi habang ang karaniwang BMW ay may taunang service cost na nasa 8 hanggang 900 dolyar kada taon. Kahit pa sa mga lumang sasakyan, tandaan mo, hindi naman bumababa ang presyo ng mga pyesa at patuloy pang tumataas ang bayad kada oras. Ayon sa RepairPal, ang serbisyo ng Buick Regal ay karaniwang nagkakahalaga ng 100 at 63 dolyar lang. Bukod dito, binigyan nila ang mga sasakyang ito ng 3.5 out of 5 star, kaya itinuturing na medyo maaasahan. Tandaan, ang RepairPal ay naglalaman ng pinagsamang survey mula sa mga mekaniko sa bansa. Isa sa mga karaniwang problema ay ang naiipit na susi sa ignition na mahirap tanggalin, ngunit bihira lang ito mangyari.
Kapag may problema sa mass airflow sensor, oxygen sensor, o crankshaft-related sensors, pwedeng umikot ang makina pero hindi aandar. Hindi ito madalas pero nangyayari sa halos lahat ng makina. Nagkaroon ng ilang issue sa solenoid at transmission, pero sa kabuuan, napaka-maaasahan ng produktong ito. Paminsan-minsan may tagas ng coolant, paminsan-minsan may tagas ng langis. Lahat ng sasakyan, kahit Toyota, Honda, o BMW, nagkakaproblema habang tumatanda. Tanong, magkano ang gastos mo sa paggawaan ngayon? Malamang nasa $150 hanggang $180 kada oras. Ang singil sa paggawaan, mas mababa kaysa karaniwang BMW na $220 ay $250 kada oras. Makikita mo na mas mahal na palitan ang mga pyesa kahit mura lang ang mga ito. Dapat ding isaalang-alang ang oil turbo inlet piping. Kilala silang madaling mabasag at mapunit at maraming sasakyan ang gumagamit ng turbo heat plastics sa ilalim ng hood. Ganyan na talaga ngayon. Pero alam mo ba, mga ilang minuto lang palitan at $100 at $30 lang ang pyesa kaya murang ayusin. Naging problema ang PCV bago ang 14. Kaya nga sinasabi ko, kunin mo yung mas bagong henerasyon ng ika-5 henerasyon na yan at magkakaroon ka ng sasakyang talagang maaasahan. Malaking tulong ito sa mga issue sa langis ng lumang modelo. Salamat sa mga bagong sumusuporta sa channel. Kung gusto mo ng sarili mong emoji, priority sa mga tanong, pasilip sa bagong video, o gusto mo lang suportahan ang channel, siguraduhin mong pindutin yan sa ibaba. Pindutin mo yung link na, yon, gagawin na nun lahat para sa'yo. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Isa pang kotse na ayaw sakyan ng marami ay karaniwang minamaneho ng mga lola. At yon ang pinakaastig na parte nito. Kung may lolo o lola ka, malamang ganyan ang kotse nila. Minsan iniiwan nila sa testamento, tapos gusto ng iba ibenta agad. Bakit kaya? Ang ika-4 na henerasyon ng Toyota Avalon mula 2012 hanggang 2018 ay eksaktong gusto mo dahil tumagal ito at sobrang tibay. Hindi mo aakalain. Ito ang may pinakamaasahang V-engine na ginawa ng Toyota kailanman. Ang 2 GRFE VV63 at kalahating litro V6. Kalimutan mo na ang direct injection, turbo, at timing belt. Hindi mahalaga ang mga yan dahil wala naman nito ang makina. Marami sa makinang ito ay umaabot ng 400,000 hanggang 600,000 milya o higit pa. Dahil lang sa pagiging simple nito, tibay, at sa katotohanang sobra itong na-engineer at matibay ang pagkakagawa, isa talaga itong maaasahang makina. Maraming nag-aakalang kotse ito ng matatanda, parang Buick, pero sa totoo lang, gawa ito sa parehong platform ng Lexus ES50. Alam nating ang Lexus ES ay isa sa pinakamaasahang gawa ng Lexus at karaniwan, mas maganda ang interior ng kanilang mga produkto. Mas pinulang ang loob pero pareho lang ang sasakyan. Magkatabi ginagawa sa Kentucky plant ang Toyota Avalon at Lexus ES. Pero ang kagandahan dito, mas higit pa ito kaysa sa kayang pangarapin ng isang Toyota Camry. At iyan ang problema. Lahat ng tao agad-agad iniisip, Honda Accord at Toyota Camry, iyan ang mga sasakyan na gusto mo. Mas malaki, mas maganda, mas sulit at kasing maaasahan pa rin ang sasakyan. Pero mas marangya ito kaysa sa Camry. Mas marami itong features, mas maraming safety features at mas maganda talaga ito sa kabuuan. At hulaan mo, ang pinakamagandang balita, mas mura pa ito kaysa sa parehong taon at parehong kagamitan na Camry o kahit sa Lexus ES. Dahil ayon sa mga classified ads, makakahanap ka ng XLE na bersyon ng Avalon na may, sabihin na nating, mga 100 at 10,000 milya at ang presyo nila ay mula 14 hanggang $16,000. Ihambing mo sa XLE V Camry na may halos 110,000 milya, makikita mong ang presyo ay mula $15,000 hanggang $18,000. Kaya sa totoo lang, mas mataas ang binabayaran mo para sa Camry na mas maliit at mas kaunti ang kagamitan kumpara sa Avalon. Ang Lexus ES ay halos kapareho lang ng sasakyan. Ang transversely mounted V6 ay nagkakahalaga ng 21,000 hanggang $24,000 pero pareho lang ang sasakyan. Oo, may dagdag na features tulad ng leather seat at electronics. Pero sa totoo lang, pareho lang sila. Ngayon, may kulang ba? Oo, may mga komento tungkol sa mga transmission na may mataas na tinakbo, mga 150 hanggang 200,000 milya. At nagsisimula na silang magkaproblema, nagkakaroon ng kakaibang kilos. May mga transmission na hindi maayos gumana sa 6 na bilis. May mga kaso rin ng likurang sunshade na naiipit. May mga kaso rin na ang exhaust system ay nagsisimulang umingay o kinakalawang. Hindi ito mga bihirang pangyayari. Karamihan sa mga kotse mula hapon ay nagkakaroon nito.
lalo na sa mga lugar na madaling kalawangin. Normal lang ito. Isa pang issue ang engine mounts, pati na rin ang nanginginig na preno dahil alam naman natin na kadalasan ay hindi ganoon katibay ang preno ng mga Toyota. Medyo magaan sila sa personal kong opinyon at pati na rin ang infotainment screens na madaling masira. Sa kabuuan, maaasahan ang kotse. Maaasahan talaga dahil ayon sa RepairPal, ang taunang gastos sa serbisyo ay $400 at $63 lang at binigyan nila ito ng 4 sa 5 bituin. Sa iba, parang natupad ang pangarap ang Avalon. Pero maraming hindi pinapansin ang mga kotse na ito at di ko alam kung bakit. May iba pang kahinaan din. Maaaring may issue sa hindi pagkakatugma na magdudulot ng gastos agad. Ang water pump para sa mga sasakyang ito ay nasa $500 hanggang $600 lang. Kailangan mo ring malaman ito. Ang variable valve timing ng mga sasakyang ito, parehong intake at exhaust, ay kilalang nagkakaroon ng tagas o punit sa mga linya. Kapag nawala ang langis, matatapon ang langis at maaaring masira ang makina. Pero bihira lang mangyari yon at kadalasan may oras ka pa para makapag-react. Kasama yon sa internal recall at karamihan ng sasakyan ay na-retrofit na. Isa pang issue sa Avalon, masyadong malaki ang loob. Maluwag ang likurang upuan, parang limousine. Mahaba at malalim din ang trunk space. Kaya ang tanging drawback lang, medyo malaki talaga ang mga sasakyang ito. Kung tingin mo malaki na ang Camry, mas malaki pa ang Avalon. Kaya, kung masikip ang paradahan mo, o nagpapark ka sa downtown o sa mga masisikip na lugar na mahirap pasukan, maaaring maging hamon ito para sa'yo. Pero kung isa kang taong gusto mong makatipid at panatilihin ang pera mo sa bulsa, gusto mong bumili ng kotse at gamitin ito ng 5, 6 o 7 taon, makukuha mo pa rin ang perang inilabas mo noon. At ayaw mong gumastos ng lampas $1,000 o $2,000 sa loob ng 5 hanggang 6 na taon. Kung ganon, bagay sa'yo ang Avalon. Kaya hindi ko mapigilang paulit-ulit na sabihin kasi meron din itong makina na talagang namimiss natin sa dami ng mga bagong drivetrain ngayon. Ngayon, pati Toyota ay gumagamit na ng 2.4 at 3.4 turbo na madalas nasisira ang bearing. Gumagamit na sila ng makina, hybrid drivetrain at direct fuel injection. Pero ito, walang turbo, direct at fuel injection lang. Ito ay isang lumang klase ng drivetrain, matipid pa rin sa gasolina, napaka-maaasahan pa rin, napaka-praktikal pa rin at hindi ka malulugi. Sa kabila ng lahat, bakit mo pa rin gustong bumili ng lumang Avalon? Tingnan mo, nakakalungkot ang mga nangyari sa Toyota nitong dekada. Heto ang ilan sa paborito ko. Baka gusto mong bilhin ang mga tanging bibilhin ko ngayong 2026 kung namimili ka. Bago. Sana magkita-kita tayong lahat ulit mga kaibigan, magkita tayo ulit. Paalam.